Muli, magandang araw sa inyong lahat. Pinahalagan ko yung panonood nyo at gaya na nabanggit ko noong nakaraan, mga 2 araw pa lang na i-post ko ay 1.3 mahigit na ang nanonood at appreciated ko yon. Sana may natutunan kayo kahit papaano. Actually, bakit daw pinasulat ng Diyos yung mga bagay na ito? Ayon sa Roma 15.4 o sa Roma 15.4, ang mga bagay na isinulat noon ay isinulat para matuto tayo. So sa atin talaga, no? Mahalaga din na mapakinggan kung ano pinasulat ng Diyos. Ano yung matutuhan natin? Kasi ang kasunod na panalita, binabanggit, kapag may natutuhan ka, magkakaroon ka ng pag-asa. At kapag may pag-asa ka, magkaroon ka ng lakas. Lakas na magpapatuloy sa buhay, harapin ang buhay, kahit di maganda ang buhay, maraming problema ang buhay, no? Magulo ang buhay, tuloy pa rin. May lakas kang magpapatuloy. At tumutulong yon sa atin na magtiis. Sabi ng Roma 15:4. Ngayon, natalakay ko na, nang inihimay-himay ko, yung nasa Apocalypse 21:4. Ito yung napakagandang pag-asa, napakapayapang mundo o earth na malapit ng matamasa ng tao. O pinasulat ng Diyos yan. Yung part 1, part 2, part 3, ngayon part 4 na. Sa 21:4 ng Apocalypse, ganito ang ating mabasa. Revelation 21:4 o Apocalypse, doon sa pinakadulo ng Bible. At papahirin niya about luha sa mga mata nila. At mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdalamhati at ang pag-iyak. Yun. Natalakay na naman natin, mawawala na yung pag-iyak at ang kirot at ang dating mga bagay ay lumipas na. So, yung tinalakay na natin yung part ng pag-iyak, mga bagay ng nakakaiyak sa buhay. Ngayon, sa part 4, talakay natin yung isa pang bagay na nakakaiyak talaga. Ano ito? Kapag ikaw ay dumanas ng kawalang katarungan. Di ba? Ginawa ka ng masama ng iba, inagrabyado ka, di ba? Nakakaiyak yun. Wala, parang pakiramdam mo, wala ka nang magagawa, no? Nakakadalamhati yon, nakakasiphayo yon. O ginawan, inagrabyado ka, niloko ka, talagang nakakaiyak ka, walang katarungan kaya yon. So, ano ang ipinangako ng Biblia tungkol diyan sa bagay na yan? So, gaya ng binanggit ko na ng nakaraan, pinangako ng Diyos sa atin na magiging bahagi na lang sa nakalipas ang mga bagay na ito. Yung pag-iyak dahil sa kawalang katarungan. Inagrabyado ka ng mga masamang tao, maraming masamang tao nang agrabyado sa kapwa, no? Nakakalungkot 'yon. Ayaw natin na agrabyaduhin. Ayaw rin natin mang-agrabyado, siyempre pa, no? Ayaw nating gawa ng masamang iba. Kasi taliwas yan sa pinakadakilang utos na binigay ng Diyos, no? Yung ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So kung ikakapit yan, hindi ka talagang mang-aagrabyado ng tao. Huwag ka manloko. Di ba? Kasi ang sama kapag ikaw mismo ang niloko. Talaga nakakasiphayo yun. At alam nyo ba na ang Diyos mismo, ay siya rin mismo ay nasasaktan kapag may naagrabyado. O nararamdaman niya ang nararamdaman. Kasi Diyos ng katarungan siya eh. Ayon sa awit 37:28, na iniibig niya ang katarungan. Kaya kapag may inaagrabyadong tao na sasaktan, nasisipayo, masakit din sa loob ng Diyos. No? Nasasaktan din siya. Kasi ayaw niya na may ganun, may nang mangyayari sa mga tao.
Kaya nga, inuutos niya ang pinakadakilang utos na yan na sinabi ni Jesus sa Mateo 22:39 na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, at ano din yung mga bagay na gusto mo na gawin ng iyong kapwa sa iyo, yun din daw yung gawin mo. Matthew 7:12. So, ang Diyos talaga gusto niya walang taong nahihirapan dahil si inagrabyado. Nakakasipayo 'yun. Nakakalungkot talaga 'yun. Ngayon ang sinabi ng Diyos tungkol diyan. Well, ipinangako mismo ng Diyos ang ganitong kalagayan. Ito ay mababasa sa tingnan natin. So, tingnan natin ang Isaiah 32:16 and 17. Ito ang pangako ng Diyos. Medyo nakakaaliw ito talaga. Hindi lang medyo. Nakakaaliw ito. Kasi tinitiyak ng Diyos. Ganyan sinabi ko, nasasaktan siya, nahihirapan siya kapag nakikita may inaagrabyado. Okay, gusto niya pa nga na ibigin natin ang kapwa gaya ng ating sarili, di ba? Ano mga bagay na gusto na nating gawin sa atin ng kapwa natin, yan din daw ang gawin natin sa kanila. So, yun yung sinabi ng Diyos. Sana kung gagawin yun, wala talagang iiyak dahil inagrabyado, dahil walang katarungan. Ginawa siya ng masama. Niloko siya. No? Na-scam siya, pinrod siya. Sabi nga, nabudol. Maraming ganyan. Pero ito ang sinabi ng Biblia. Sa Isaiah 32:16 and 17. At ang katarungan ay maninirahan sa ilang. Ang katarungan doon maninirahan sa ilang. At ang katuwiran ay mananahan sa taniman. Ang resulta ng tunay na katuwiran ay kapayapaan at ang bunga ng tunay na katuwiran ay walang hanggang kapanatagan at katahimikan. Isa-isahin natin ito. Magandang pangakong ito. Ayon diyan sa Isaiah 32:16, ang katarungan ay maninirahan sa ilang. Ang ilang, ito yung wala ganong tao. Di ba karaniwan na kapag wala ganong tao, nandun mga nag-aabang ng masama, pag ikay dumaan, tambangan ka. Ibig sabihin nito, kahit sa ganong lokasyon, wala nang gagawa ng ganyan. Wala nang manluloko o magnanakaw. Okay. At ang katuwiran ay mananahan sa taniman. Alam ng mga magsasaka ito. Minsan ikaw ang nagtanim, sabi nga nila, iba ang kumakain. Maraming nagnanakaw ng iyong pananim. Alangan namulat ka buong araw, pati gabi. Bantayan mo ng taniman mo. Siyempre matulog ka rin. At ang mga magnanakaw, doon kapag ikay tulog, doon sila nagnanakaw. Di ba masakit yun? Nakakasipayo yun. Pinaghirapan mo na. Tapos, ikaw nagtanim, nag-alaga, naghirap, nabunuhan mo pa, nung ikay aanin na, wala ka nang aanihin. Mga saging, tiniba, mga kamuting kahoy, binunot, kamote, inani na. Hala. At marami pang mga pananim na ganyan. Pero sabi dito, ang katuwiran ay mananahan sa taniman. Saka wala nang ganun. Wala nang mga masasama. Ayaw ng Diyos. Tinitiyak niya yan dito. Ito siya ang nagtiyak niyan. Walang mangyayari ng ganyang pag-iyak, pagkasipahayo, no? Dala ng kawalang katarungan na yan. Lukuhin ka, kaya nakawan. No? At ang resulta ng tunay na katuwiran ay kapayapaan. O di ba, papayapa ng lupa. Pag ikay matutulog, o ikay magsasaka, hindi ka na matatakot na walang tao doon sa tinaniman mo. No? Walang nagbabantay. May maabutan pa kayo. Hindi ka makatulog noon. Alam mo, doon ka na matulog din. So sabi niyan, ang resulta ng tunay na katuwiran, kapayapaan. Mapayapa na ang tulog, mapayapa na ang isip mo, mapayapa na ang puso mo. Dahil wala na nga. No? Tinitiyak ng Diyos magkaroon ng katarungan at katuwiran. At ang bunga ng tunay na katuwiran ay walang hanggang kapanatagan at katahimikan. Isipin lang yan. Ginagarantiya ito ng Diyos na alisin niya ang ganong
pag-iyak, dala ng kawalang katarungan, katuwiran na ginawa sa iyo ng mga tao. Eh, kumusta naman ang mga taong ayaw talagang magbago? May babala din ang Diyos, no? Ang totoo niyan, ang Diyos talaga, ayaw naman niya talagang wala sa isip niya yung basta na lang patayin ang mga tao. Hindi ganoon. Mahal niya ang mga tao. Katulad sa Ezekiel 33:11, sinabi niya na manumbalik kayo. Talikuran niyo ang inyong masamang landasin. Bakit kayo mamamatay? Ang gusto daw ni Diyos, magbago siya. Kung magbago ang taong iyon, paano kung ayaw talaga? Di ba? At patuloy pa rin namiminsala, patuloy pa rin na gumawa ng panluloko, kawalang katarungan, kawalang katuwiran sa mga tao. Ito ang sinabi ng Biblia bilang babala. Ipinasulat niya sa Awit 37, 10 and 11. Babala ito, no? Kasi kapag namimihasa ng isa, paulit-ulit yung ginawa ito, ayaw talaga niya magbago, ang Diyos din naman ay mayroon din siyang limitasyon, mayroong hangganan din ng kanyang pagtitiis. Anong sinabi niya sa Awit 37, 10 and 11? Ganito ang sinabi. Para maisakatuparan ng Diyos ang katarungan at katuwiran, may gagawin talaga siya. Katunayan, yung mga nanluloko, hindi talaga niya pinagpapala. Habang siya nanluloko, lalo siya nawawalan. At sa inharap, may mawawala pa sa kanya. Ano yun? Sa 37:10, ang ganito ang sinabi ng awit. Awit 37:10 o Psalm 37:10. Kaunting panahon na lang at ang masasama ay mawawala na. Ano? Kaunti na lang panahon. Wala ka. O yung mga patuloy na gumagawa ng masama sa kanyang kapwa, patuloy na nagdulot ng kawalang katarungan, kawalang katuwiran, panluloko, pandaraya, no? Pambudol, sabi diyan, kaunting panahon na lang para sa inyo. Kaya samantala inyong kaunting panahon na natira na magbago. Kasi ang Diyos naman, kapag magbago ang isa talikuran, patatawarin niya. Pag galing sa puso ang paghingi ng tawad. Paghingi ng tawad, dito yung ayaw niya nang gawin ulit sa iba. Kundi manatili na siyang tapat sa Diyos, tapat din sa tao. Yan, no? Ang masasama, mawawala na. Samantalain, tingnan mo ang dati nilang kinaroroonan, hindi mo na sila makikita roon. Kaya tiniyak ng Diyos yan. Magpakailanman ay hindi tayo makakakita ng mga taong nambubudol, nandaraya, nagnanakaw, o gumawa ng kawalang katarungan, katuwiran sa mga tao. Hindi na makikita daw. Sa inharap sa bagong sanglibutan, sa ilang pamamahala ng Isus, pag dumating na isa katuparan ng Diyos yung kahilingan natin na, Ama namin na sa langit ka, sambahin mo ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, mangyari naman kalooban mo, paano sa langit, dito rin sa lupa. Sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon Hesus, sa gobyerno ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, gobyerno yan na mamuno sa buong lupa. Oo, alisin niya ang kawalang katarungan. At sabi diyan, mga masama na gumagawa ng panluloko sa kapwa, may mawawala na. Kaya hanapin pa sa bagong sanglibutan, sa ilalim pamamahala ng ating Panginoon Hesus, wala na nga makitang isa man. Pero sabi dito sa 11, pero ang maaamo, ito yung ititira. Kapag kumilos ang ating Panginoon Hesus, kasama ang laksa-laksang mga anghel, may matitira. Sabi niya, pero ang maaamo, ang magmamay-ari ng lupa. May-ari ng lupa. At mag-uuma po ang kanilang kaligayahan dahil sa lubos ng kapayapaan. So, napakagandang pangako na ito. So, dito, nilutas ng Diyos yung pag-iyak dala ng kawalang katarungan at katuwiran. So, maraming salamat sa iyong pakikinig at sa inyong panonood. Appreciated ko yun. At kung gusto nyong mag-subscribe doon sa aking YouTube channel, sa Marley Kim sa YouTube, appreciated ko rin. Minsan kasi pinuputol ng FB ito pero doon kumpleto. Maraming salamat ulit. Magandang umaga.
O araw sa inyong lahat.